Mga kapatid, magandang gabi po. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin. So, ngayon lang tayo naka-uwi sa kumbento. At ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Isang babae from Madrid, Spain, no? Na nag-share sa atin. Kahapon po ito sinishare sa atin, no? So, ang ganda po ng storya. At abangan nyo po yung catechism natin na series po. Pasensya na kayo, walang kuryente sa office natin. At ginagamit lang natin yung cellphone natin for the meantime, mga kapatid. Dahil, wala po tayong kuryente doon. So, sulan mo nang nagamit natin. So, quick live lang po tayo. Ang ganda ng storya po. Ni kapatid, ipangalan dito. Si kapatid na, so, Geraldine Panilagaw, no? 43 years old. So, ito po yung salaysay niya. Babasahin ko lang, ha? So, ang ganda po. Very inspiring po yung storya ng buhay niya. Hindi pa po kami nagkakita nito ni Sister Geraldine. Mga higit na sa 10 taon, hindi na siya nakauwi sa kung hindi ako nagkamali, mga higit na sa 10 taon, wala po silang magandang relasyon sa kanyang mga kapatid, no? So, babasahin ko lang yung kanyang storya, mga kapatid. I would like to share my health and spiritual journey. In 2024, I was diagnosed with diverticulitis, a condition in which the Lord's intestine becomes swollen and inflamed. So, swollen and inflamed. So, malapit nang pumutok. So, the doctor explained that it can be caused by long-term dehydration. I told him that I currently drink water regularly and did not have the typical symptoms such as vomiting, fever, or difficulty with bowel movements. Yung dumi niya. However, he explained that the condition does not develop immediately and may appear years after unhealthy habits. Before going to the hospital, I prayed the rosary and drank the holy and exorcise oil. So, dahil mag-bless tayo dun sa office natin at sa live din natin. So, ito po nangyari, mga kapatid. Uminom siya ng holy and exorcise oil that had been blessed during an online mass by Father Darwin in October 2024. No. I discovered Father Darwin's mass on YouTube from Valencia, Bohol. Dun pa tayo sa Valencia dito. I began following his online masses and waited for the blessing of salt, olive oil, and water, which I use in my room before sleeping. At that time, ito yung storya niya. Alam nyo, before ipatuloy natin na basahin ito, mga kapatid, ang milagro po sa buhay niya, maliban sa healing niya, ang milagro pong nangyari sa buhay niya, nakakommunicate na siya sa mga mahal niya sa buhay. I think, kung hindi ko nagkamali, dahil passing lang yung usapan namin at na-interview lang sa team natin yung kanyang buong pamilya. Pinadala niya kahapon yung buong pamilya niya, no? Nandito na tayo sa Lila, Bohol. Wala na tayo sa Valencia. Nag-reshuffling na eh. At ang nangyari, mga kapatid, ito yung pinakamalaking milagro sa buhay ni Sister Geraldine. Dahil nag-isolate siya sa sarili niya, dumidistansya siya sa sarili niyang pamilya dahil sa sama ng loob. Pero ngayon, dahil na-inspire siya,
no? At na enlighten yung kanyang, sabi niya, at that time I was struggling with insomnia, depression, and anger toward my sibling. Grabe yung puot niya, no? Watching Father Darwin's talks helped me realize the damaging effects of hatred. I stopped isolating myself, went to confession, and began praying the rosary every night. Gradually, my sleep improved. Dahil nakapatawad na siya sa kanyang mga kapatid. Paano ka makatulog kung puno ka ng sama ng loob? Puno ka ng anger. Yan po. Gradually, my sleep improved and my mind became peaceful. So, pinadala niya na yung buong pamilya niya. Kahit sa Valencia pa, pinapunta niya yung buong pamilya niya. At ngayon, kahapon, pinapunta din niya dito sa bago nating office sa St. Exorcism Center po. In November 2024, I suddenly experienced severe stomach pain. Ito na po yung kanyang karamdaman. I went to the emergency room. I was admitted immediately and received 4 antibiotics. So, binibigyan siya ng antibiotics. No? After blood test, MRI, and ultrasound, I was diagnosed with diverticulitis. Diverticulitis. Hindi ko alam kung sakto ba itong pagkabasa ko. O, Ate Edith, nagnood sa atin si Ate Edith. Juvilin Lopez, Rosalyn Perez, Sydney Ray, Mikuwa is watching. Mayong gabi, Father. Tramingly, I'm watching before I leave to my cell phone. Lilimitahan ko na po ang paggamit. Very good. Maganda yan. I was diagnosed with diverticulitis and stayed in the hospital for 5 days. On my first night in the hospital, I prayed the rosary. Place it on my stomach. So, nilagay niya sa kanyang stomach. And prayer a deliverance prayer. And prayed a deliverance prayer. The next day, the pain had completely disappeared. Taga saan ito siya? Nandun sa Madrid, Spain. Hindi pa kami nagkita hanggang sa ngayon. So, itong sinishare ko sa inyo, very inspiring po. Kaya sinishare ko sa inyo eh. Pina-interview natin siya sa team natin. The next day, the pain had completely disappeared. Doctors repeated the tests. So, na-surprise yung doktor. So, ni-repeat yung pag-test, no? And we're surprised to find that the inflammation of my large intestine was gone. Wow! Grabe, no? Wow, amazing, no? After 3 days, I was discharged. Dali. But they continued monitoring me and scheduled a colonoscopy. The results showed that my intestine was clear and healthy. Wow, amazing, ha? So, pumupunta sila sa pari niya, no? Hindi pa tayo nagkita, no? So, I thank God deeply because I had prayed that I would not need surgery. So, may plano na operahan siya. So, attending Mass, confession, and watching Father Darwin's Catechism talks, no? My life has changed greatly. Ito yung pinakamilagro. And my faith has grown together, stronger, no? So now I also pray regularly for all priests and for my nephews, hoping they may become priests one day. When my family visited Valencia, Father Darwin told my nephew, "You will become a priest." I hope this will come true. Another experience happened when I was on my way to confession. Ito po, pangalawang sharing niya. Suddenly, my left ankle became very painful, as if a nerve had been pinched. However, when I reached the confessional, the pain disappeared. This is my story. Thank you so much. No? Salamat kapatid ha. 43 years old, si Geraldine Panilagaw.
So, salamat po mga kapatid at sana po ay ang natutunan ko dito is to promote the sacraments. Not to promote Father Darwin, but to promote the sacrament of Jesus. So, all priests are healers mga kapatid when they administer the sacraments. No? Hindi basta-basta yung mga pari, ha? Salamat tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ng kaparian. So, dahil sa mga kaparian, nadama natin yung tunay na presensya ng ating Panginoon. Okay? So, dito po sa... ito yung sabi ni... Ang ganda ng sinabi ni St. John Chrysostom. Ito yung sabi ni St. John Chrysostom. Ito yung sinishare ko kanina. No? Sabi ni St. John Chrysostom, priests have received a power which has given neither to angels nor to archangels. So, ang pari lang, may nag-message sa atin, no? Si Kent B. Seriales. Father, balak na ko, mobalhin o Catholic Church kay Baptist unta ko. Dayon kadtong akong gitun-an, ang Roman Catholic, diri ra ko nakabalo na founder di ay ang atong sa Catholic faith kay si Jesus Christ. Pero akong pamilya busy man God. Why makuyog nako unsaon nako ni Father. Naganahan jud ko mo Katoliko. Sige nako magsimba kung naay kasakyan sa Domingo. Okay, ang ganda no? Wow, good news. Milagro po yan ha. So si Kent B. Cariales. Anong gagawin mo, kapatid? Ang gagawin mo ay punta ka sa malapit na parokya po. At ikaw po ay na-inspire sa mga katikisim ng mga Catholic Faith Defender. Ganon. And then gusto ko magpabautismo bilang Katoliko. Okay? Lapit ka sa pari mo ha. Kapatid, lapit ka sa pari mo. So, ito yung sabi ni St. John Chrysostom na maka-inspire sa lahat ng mga pari. Priests have received a power which God has given neither to angels nor to archangels. Hindi basta-basta yung kapangyarihan ng pari. Hindi po ito nabigay sa mga anghel. Hindi ito nabigay sa mga arkanghel. Nabigay lang ni Kristo sa lahat niyang kaparian. No? Ano ba itong kapangyarihan na ito? They forgive sins. They heal souls. Wow. So, sana pa maraming maging pari ha. At salamat po, nakabayad na tayo sa lahat ng kaparian. Sa lahat ng mga seminarista na 30 seminarians na po. Salamat po sa inyo. Ang Diyos na po magsukli sa inyong lahat. So, ngayon mga kapatid, ayun lang po ha. At mag-relive tayo about, dun tayo. Pasok kayo sa YouTube channel ko dahil mag-relive tayo mga 10 minutes about sa, about sa preparation natin of this Lenten season. So, Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart po. God bless. Uy, salamat pala. Muntik na kong makalimot. Ni Sister Janing, maayong evening ni mo, Father, ug sa tanang followers. Salamat ha. Sister Janing, nagpadala ng 100 stars. At si Sister Niva S. Pelita, nagpadala ng 50 stars. Salamat po sa Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart.